Okay, magandang hapon muli sa ating lahat. No, welcome po muli sa aming YouTube channel, RMC channel po. Okay, so muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo ay buhay pa at para magawa po natin yung gawain natin para po sa Panginoon. Okay, kung sino po yung bago pa sa aming channel, please po paki-like, no? Paki-subscribe, and then huwag po natin kalimutan ang notification bell para mag-update po kayo sa lahat po ng videos po na aming pong i-upload. Okay, so kahapon yung pinag-aralan po natin, no, patungkol sa sulat po ni Pablo, no, sa Taga-Romano, no, na kung saan ang laman doon ay yung hindi niya daw kinahiya yung mabuting balita dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, no? At naging ganap yung ating pananampalataya, no, sa pamagitan po ng pagsunod po natin sa kanyang kalooban. At ang sabi mo pa ni Paul doon nasusulat na ang pawawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So ibig sabihin, kapag ang ating pananampalataya ay patuloy ito hanggang wakas, ibig sabihin talagang tayo po ay makakasama doon sa kanyang kaharian. Okay, sa hapong ito, ang Biblia po ang magpapapatunay po na totoong si Jesus po talaga yung ating kaligtasan, no, sa ating buhay. Ay sinugod siya ng Ama sa mundong ito upang yung ating mga kasalanan ay talagang malinisan, no? O ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang bugtong niyang anak para po sa atin. Okay, yan po ang sabi ng John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish. So tugma doon sa sinabi ni Pablo na ito'y ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Pag ikaw ay isa sa bawat mananampalataya ay ikaw po ay maliligtas. Amen? Okay, so ano pong sabi dyan ni Jesus? Si Jesus mismo ang salita dito, no? Bilang patunay na siya talaga yung nagbigay, no, ng kalinisan po sa atin o nagbigay po ng kaligtasan sa pamagitan din ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Paul na hindi niya kinahiya yung mabuting balita patungkol kay Kristo dahil ito yung kaligtasan, no, ng bawat mananampalataya. So ano bang sabi ni Jesus dito sa John 14:6, no? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life, no? At ang sabi pa doon, sabi niya, walang makakapunta doon sa Ama sa pamagitan ko, no? Ibig sabihin, dadaan talaga tayo kay Kristo, no? Dapat tayo ay maniwala talaga kay Kristo na isinugo ng Ama upang kung ano yung kalooban niya ay sasabihin niya dito sa mundong ito. Kaya kung titingnan po natin, bakit namatay si Kristo, no? Dahil sa pagbabahagi po niya ng salita ng Diyos. Kasi isinugo nga siya, no? Para sasabihin kung ano talaga yung mga dapat nating gagawin, no, na masunod po natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya matay po si Jesus dahil po sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Hindi po siya diretsong namatay doon sa krus Kalbaryo, no? Kasama yun, no? Kasi talagang sinasabi niya yung katotohanan, no? Patungkol sa kalooban ng Ama, no? Kaya sinabi niya dito sa mundong ito, no? Lalo na doon sa Israel, kung ano yung kalooban talaga ng Ama. Kaya naghalit yung mga tao kasi yung kanilang pananampalataya ay malilihis. Amen po ba? Malilihis. Kaya nagalit siya, no? Kasi ang kaparusahan noong unang panahon doon sa Israel, yung pag nagkasala ka ay ipapako ka doon sa krus, no? Doon sa lugar ng Golgotha. Kaya kung titingnan po natin, meron siyang nakasabay na dalawang magnanakaw, no? Sinabay doon sa kanya sa pagpaparusa doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang krus po ay kung pag nagkasala ka, doon ka parurusahan, no? Tulad po sa atin, no, ang pag nagkasala ka, pag sobra yung kasalanan mo, saan ka pinapatay, di ba? Sa silya elektrika. Ibig sabihin, inupuan mo na silya ay mayroong, kumbaga,
dadaluyan ng kuryente, no? Kasi mayroon kang kakalo dito sa para helmet siya na kung saan ay nakakunik po doon ang kuryente, no? Kaya pag nagkasala ka, doon ka papatayin sa silid. Ganun din po ang nangyari kay Jesus, no? Dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos, siya po ay pinatay ng yung mga taong hindi sumusunod po sa kanya, yung against po sa kanya. Okay, so yun po, no? Kaya po na kung atin pong intindihin maigi, yung ginawa ni Kristo ay para po sa atin yun, no? Bakit siya namatay, no? Kasi talagang sinasabi niya yung totoo, no? Kaya nga sabi niya, I am the way, no? Ako'y galing sa Ama. Kaya sinagot niya sa Madusa, kasi yung mga tao nagtatanong sa kanya na ipakita mo sa akin, Ama, no? Ipakita mo, Panginoong Guro, ipakita mo sa akin yung Ama. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Doon sa 70, sabi niya na ngayon nakilala mo na ako, nakilala mo na rin yung aking Ama. Kung nakikita mo ako, nakikita mo na rin yung aking Ama. So ibig sabihin, talagang si Jesus po talaga ay ating daan patungo doon sa Ama. Kailangan palapalatayahan natin siya. So maraming hindi na napalataya kay Kristo, no? Si Kristo po ay totoong isinugo ng Ama, at dapat panampalatayahan po natin ito dahil yun po yung kalooban, diba? Sabi niya, those who believe in Him should not perish but have everlasting. Wala pong against sa kanya, no? Wala pong kukontra po sa kanya, diba? Sinabi niya, Father and I are one, diba? Kung talagang hindi kalooban ng Ama, no, yung mga sinasabi ni Jesus, ay dapat may curse, may sumpa, no? Mayroong kaparusahan kay Kristo, no? Pero walang kaparusahan po na iginawad ng Diyos sa kanya, na sinabi niya na siya at ang Ama ay iisa. Pero nung kay Lucifer po, i-connect po natin kay Lucifer, na di ba sinabi ni Lucifer na nung sinabi niya na ako'y matalino, no? Katulad din ng Diyos. At nung marinig po ng Panginoon yon, ng Diyos yon, di ba inihulog niya, no? O itong si Lucifer dahil equal siya sa Panginoon. Di ba kaya kaya bakit mayroong demonyo, no? Mayroong kumakalaban sa Diyos. Bakit may mga tao na kumakalaban sa Diyos? Dahil because of Lucifer. Sabihin, mayroong nag-rebelde, no? So, kaya ibinaba si Lucifer dito dahil gusto niyang maging katulad ng Diyos. Okay? Pero si Jesus po, no? Nung sinabi niya na ang Diyos at ako ay iisa, no? Ako at ang Diyos ay iisa, no? Sabi niya. Pero kung titingnan natin, wala pong kaparusahan na iginawad po kay Jesus Christ. Ang sabi pa nga niya, sabi niya, ako'y suma sa Kanya at ang Diyos ay suma sa akin. Diba? So wala pong iginawad na kaparusahan po sa ating Panginoon Jesus. So, ibig sabihin, totoo pong sinabi ng Bible na isinugo ang Kanyang anak para po sa kaligtasan po natin, no? Sa pamagitan ng kung ano yung utos niya, sinasabi niya, at para malaman natin yung kalooban ng Panginoon. So yun po, no? Si Jesus po talaga yung daan natin, no? Patungo sa Ama. Siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. Kaya dapat huwag ho tayong matakot na manampalataya sa ating Panginoon, no? Dahil siya yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Diba? Kung sino yung mananampalataya, kapag mananampalataya tayo sa Diyos, kay Jesucristo, ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Diyos, ay ginagawa po natin, no? Sinusunod po natin, pinagsisikapan po natin na masunod ang Kanyang kalooban. Yun po ang sabi ng Bible, dapat kailangan sundin po natin yung
So yun po, hindi mo ho mahirap sundin ang kalooban ng Panginoon pag tayo po may pag-ibig sa Diyos, no? Kung tayo po ay naniwala kay Kristo, walang mahirap, no? Hindi mahirap po na sundin po yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? So marami pong nagpapatunay po dito sa Biblia na si Jesus po talaga ay ating pong tagapagligtas. Okay, so sa Isaiah po, kung hindi ako nagkakamali, 9:14, no? Sinabi doon na mismo na ang Diyos ang nagsabi na may kanyang ipapadala yung tagapagligtas, no? Yung kanyang anak. Okay, sino yun? Si Jesus. At kung titingnan po natin doon sa 9 verse 6, no? So sinabi doon na ipinanganak yung prinsipe ng kapayapaan, no? Tagapayo. Okay? Walang hanggang ama. Sinabi doon sa Isaiah na chapter 9, no, verse 6, kung hindi po ako nagkakamali. So yun po, patunay talaga na si Jesus po ay ipinadala po dito sa mundong ito para tayo po ay iligtas, no? Sa pamagitan po ng kanyang pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kaya si Paul po talaga, siya po ay nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko kinahiya yung puting balita patungkol kay Kristo dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat mananampalataya. Kaya mga kapatid ko, huwag tayong matakot sa salita ng Diyos, no? Kung mayroon tayong salita ng Diyos, alam natin na si Kristo po ang ating sinusunod, no? Dahil yun po yung sugo ng Ama. So huwag tayong mahiya, no? Ibahagi si Kristo sa mga ibang tao na hindi pa ho talagang nakakilala sa Diyos. Amen? Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Kasi pag matakot tayo, mahiya tayo, na ibahagi po si Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Kaya kung babasahin po natin ang Biblia, ang Bible, tulad ng sinasabi ko, ang pamantayan po ng ating pananampalataya, yung basihan ng ating pananampalataya ay sa kanyang salita po, no, sa Bible. Kasi ang mga tulad ng 12 disciples, tinuturuan po sila, no, kung paano mananampalataya. Kaya may mga sulat, no, para sa mga tao, yung mambabasa, no, mga tagasunod po ng ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid ko, huwag ko tayong matakot, huwag ko tayong mahiya na ibahagi po ang salita ng Diyos. Dahil totoo po na si Jesus lamang po ang daan, tahanan at ang buhay. Hindi tayo makakapunta doon sa Ama kung hindi tayo dadaan po sa Kanya. Pananampalataya po lang. Okay, so maraming salamat po sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so